Ayaw talaga mga kababayan tantanan ng mga dilawan. Ito pong Maharlika Investment Fund, nag-file na po ng asunto sa Supreme Court. Ito po. Sabi rito po, Supreme Court asked to declare dangerous Maharlika Fund unconstitutional. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung storya, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang Maharlika Investment Fund. Ayos? Di ano niya Mr. Maravillas yung komento mo dyan? Diretso lang nila po. That is part of their constitutional rights na i-question po up to the Supreme Court para matest po yung constitutionality na sinasabi po nila. Sanay naman po sa mga ganyang asunto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Actually, hindi man personal ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi ang kini-question po yung pag-rush. Minadalian niya. Hindi pinag-aralang mabuti. Talagang Renil Road. Para lang may pasa agad ang Maharlika Fund. Peligroso niya ito sa ating bansa, sabi ng mga salot ng mga nagreklamo. Ito pa. Sino niya yan? Hindi ninyo kilala? Yung mga dating anti-government forces, yung grupo ni Calamares, Nery Colmenares pala, yung Bayan Muna Chair, Nery Colmenares, and former Representatives Carlos Isagani Sarate and Ferdinand Gaite file a petition against the Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ngayong araw na to, September 18, 2023. Tapos, kasama sa mga petitioner po, si Kokoro Koko. Hindi matunawan si Coco Pimentel. What? Hindi matanggap na talo sila sa botohan, mga kababayan sa Senado. Sa atin po, kung sa akin lang po, welcome to. Para matest po yung constitutionality. So sabi rito, Bayan Muna filed in the Supreme Court a petition seeking to declare as unconstitutional and void the Maharlika Investment Fund Act of 2023, saying the measure is a disaster waiting to happen. Kita ninyo mga kababayan, nag-aktong mga propeta na nakikita nila na ito ay disaster na tatama. Parang isang bagyo. Natatama mga kababayan sa mga Filipino. Ganon ka negatibo ang kanilang pag-iisip. Kung sa ating Pangulong Bongbong Marcos and the authors of this, and all the congressmen and senators na sumuporta po dito sa passage ng Maharlika Fund, ito yung magpapabangon at tutulong sa mabilis na pag-angat ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Ma-achieve natin yung ating dream na maging highly developed country. Sa kanila, isa itong disaster. You see, in July, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. signed into law a bill creating the country's first sovereign wealth fund. Ayaw nilang yumaman tayo. Dapat mahirap lang tayo. Kasi pag mahirap yung Pilipinas, may issue tayo palagi.
Di ba? Pag yumaman ang Pilipinas sa turno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at kung hindi man sa turno, nagsimula yung pag-asenso dahil sa mga ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, magiging irrelevant niya tayo. Hindi na yan matanggal. Sunod yan si Martin Romualdez or si Amy Marcos. Tapos sunod yan si Sandro Marcos. What? Kasi sila yung major author nitong Maharlika Investment Fund. Siyempre, i-claim nila yan. Gumanda yung economy ng Pilipinas. Gumanda yung buhay ng mga Pilipino. Ano pa yung rason para iboto natin itong mga dilawang feng? Di ba? Hindi na sila makabalik niyan. Kaya dapat hindi magtagumpay ang mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito po, pinirmahan ng ating Pangulo ang batas creating the Sovereign Wealth Fund, which the government claims will boost economic growth. However, critics, including business groups, ito mga business groups na kontra rito po, mga dilawang business groups ito. Akademya, dilawan din mga kababayan. Economists, dilawang economists. In opposition lawmakers, lalo na klarado, have warned it will be prone to misuse. Laging duda po sila. Ang hindi lang nila pinagdududahan, yung sarili nila. Di ba? Tayo naman, mga kababayan, lagi din naduda sa kanila. Ganun lang po ang buhay dito sa ating bansa. Bayan Mona Chair Nery Colmenares and former Representatives Carlos Isagani Zarate and Ferdinand Gaite filed a petition Monday. Ngayon lang po, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel was also named a petitioner. Sumama na si Coco Rococok. The petitioners also asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order or preliminary injustice or status quo pala. Status quo anti-order to stop the implementation of Republic Act 11954 into conduct oral arguments. So sabi rito, petitioners ask this honorable court to intervene in this constitutional transgression and put a stop to this practice, especially on such a dangerous law as the Maharlika Investment Fund Act of 2023, the petition read. Talagang gusto nilang harangin, mga kababayan, ang pag-asenso ng ating bansa. Kailangang iikis ninyo po ito, mga ikis, para po umasinso na po yung ating bayan. Di ba? Argumento ng mga petitioners na yung batasan niya na nag-create nitong Maharlika Investment Fund, unconstitutional niya siya kasi yung Kongreso minadali yung pag-approve through a presidential certification of urgency. The court can take judicial notice of the fact that there was no declared state of calamity as defined by law which exists to necessitate the immediate passing of the Maharlika Bill. Sabi po sa petisyon. Ngayon, the Supreme Court junked in May a petition of the Makabayan Bloc to avoid Marcos certification of the IMF bill as urgent. So makita ninyo yung kahihinatnan. Ginag na ng Supreme Court yung unang petition ng Makabayan Bloc, yung pag-certify na urgent, ginang. So makikita ninyo, mga kababayan, na malinaw yung ahantungan. Malamang ganon din ang sapitin, mga kababayan, nitong petition nila. Ibasura rin ang Supreme Court. The petitioners noted that the unnecessary rush to pass the measure anya
on last reading led to mistakes, with lawmakers making a correction on double provisions on the prescriptive period. They called this a constitutionally fatal act in the passage of the law. The petitioners also said that the establishment niya nitong Maharlika Investment Fund as a government-owned or controlled corporation failed to satisfy the test of economic viability in that it violates the independence of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Paano naman pong matis na hindi pa nga po ninyo inahayaan na mag-go? Ginawa na ninyong failure agad. Di ba? Dapat inayaan na ninyo muna para matest. Sabi rito, the 500 billion MIF will primarily draw its funds from the national government, including the BSP, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, and gaming revenue. A sovereign wealth fund niya and untransparent Maharlika Investment Corporation has no place in a country that is still plagued with corruption. The petition read, sinasabi ninyong plagued with corruption, na yung mga corruption cases na final ninyo sa pamilya Marcos, lahat binasura. Di ba? At saka yung sinasabi ninyong transparent, untransparent Maharlika Investment Fund, hindi pa yan transparent. From day one, pinag-uusapan natin, Maharlika Fund. Di ba? Yun ang unang proposal na gamitin yung SSS, GSIS, investable fund. Di ba hindi na natuloy? Kasi transparent nga. Nang ikrinitize ng publiko, kinontra ng mga SSS members, GSIS members, ayon, tinanggal. Hindi pa ba yun puriba na transparent po? Hindi pa nga po umaabot doon sa hindi pa nga umaabot sa debate sa Kongreso, tinanggal na po, doon pa lang sa proposal pa lang, draft, inalis na. But anyway, pagbigyan natin yung hilig ng ating mga Makabayan Black. Makabayan niya Mr. Maravillas o Makay Blood? Makabayan na Makay Blood. Makay Blood yung gawain. Relax lang tayo. Baka lang gusto po ninyo itong itry. Firmax Framing and Lifting Green, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Regen Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.